Itinuturing na person of interest ang lalaking naglabas-masok sa kwarto ng isang Australiano at dalawa pang natagpo ang patay sa isang hotel sa Tagaytay. Saksi si June Veneracion. 12:51 ng madaling araw noong July 10 nang makuha na ng CCTV ang paglabas ng isang lalaki sa room 103 ng isang hotel sa Tagaytay City. Segundo lang ang lumipas, pumasok muli ang lalaki sa kwarto kung saan nakabilit ang isang Australiano, kanyang partner at manugang ng partner. Ang pinagtataka ng mga investigador, walang video na nagpapakita kung anong oras unang pumasok ng room 103 ang lalaki. Sa window, most likely ang entrance sa labas. Maaari kasi na during night time, habang sleeping period nila, nagbukas sila ng bintana. Wala nang kuha ng CCTV, pero tuluyan na lumabas ang lalaki ng kwarto. 5:46 ng madaling araw. 1:35 ng hapon nang i-report ng hotel staff sa pulisya ang pagkakatagpo sa Australiano at magmanugang na Pinoy sa kwarto na patay na. Pagresponde ng mga pulis, dito na nakita ang mga dugo ang labi ng 3 biktima sa kwarto. Nakapanlulumo ang lumabas sa resulta ng autopsy. Base sa ating autopsy report, yung ating lalaki na biktima, meron siyang hiwa dito, ginilitan, nadali yung main artery niya sa leg na yun ang nag-cause ng death niya. Natagpuan sa crime scene ang hininalang ginamit para patayin siya. Ang isang na-recover doon sa area ay baso na basag na binalot sa tuwalya. Karumal-dumal din, pero sa ibang paraan pinatay ang magmanugang. Ito namang dalawang babae, asphyxia dahil merong nilagyan ng tape yung paligid ng mukha nila. And most likely, pero dahil nakadapa, pwedeng inginudngod. Yung sakal kasi hindi nasabi sa hindi nasabi sa autopsy report. Ang tanong, paano ito nagawa kung nag-iisa lang ang pumasok sa kwarto ng mga biktima? Pwede na meron siyang weapon na dala. It could be meron siyang handgun. Hindi natin masabi. Pero hindi niya ginamit dahil maririnig. Yung sigurong si medico legal ang makakasagot niyan kung merong ginamit na pampatulog. Sa pag-iimbestiga, walang nakuha sa gamit ng magmanugang na biktima dahil ang mga alahas, pera at cellphone ay naitago raw sa underwear ng isa sa kanila. Itong si lalaki, ang wonder namin, wala siyang wallet, wala siyang credit cards whatsoever. Hindi natin dinidiscount yung tungkol doon sa robbery since hanahalubhog yung mga gamit. Sobrang bigat ang pinagdadaanan ngayon ng anak at asawa ng dalawa sa mga biktima. Plano niyang iuwi sa Oriental Mindoro ang kanyang mga mahal sa buhay. Sana po sumuko na po siya. Sana po mahuli na para mabigyan na po ng hustisya yung pagkawala ng nanay at asawa ko po tsaka ni Dave. Kaya sana mahuli na. Agarang pagresolba ang hiling ng Tagaytay City Hall para hindi maapektuhan ang kanilang turismo. Isolated case daw ito. All tourism establishment, kailangan na wake up call na yan. Kailangan bulubugin uli na higpitan. Higpitan for the sake of the tourists. Kasabay ng pakikiramay sa mga biktima, sinabi ng pamunuan ng hotel na sumunod sila sa mga protocol bilang tugon sa sitwasyon at nakikipagtulungan sa mga otoridad. Dagdag nito, prioridad nila ang kaligtasan ng lahat sa hotel at regular na pinaiigting ang kanilang seguridad. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.